Hello po mga kalingap. So ginawa ko pang video na ito dahil po ang dami na pong lumalabas na issue. Sa tingin ko po ay kailangan po ninyo itong malaman, makita. Pero kailangan nyo po itong malaman. Ito lalo sa mga nagsasabi po na wala daw po tayong charity. Kailangan nyo po itong malaman guys. Ito po mga kalingap at napanood nyo na po. Kayo na po ang bahalang humusga. Hindi na po tayo kasagot sa mga issue dahil pag sumagot po tayo mas lalong lalala lang. Baka mag-iba-iba na yung kwento. So kayo na po ang humusga mga kalingap. Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po lang yung sangkay na sa Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Papadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Regional, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa aking mga sponsors kay Tito Bing. Ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin. Ang tita kong Vayot, si Tita Mina Jaramillo. Si Mamita ng San Diego, California. At si Manitere ng San Diego, California din. No? And sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Dito na naman tayo sa ating batian portion. Batiin ko lamang po yung gaya ng sinasabi ko yung mga nagko-comment sa akin, no? Comment lang kayo sa aking upload, no? Then, sabihin nyo lang, shoutout nyo ako Sangkay, pa-shoutout kayo. No, isa shoutout ko. Pero ito, nagra-random kasi ako, no? Sa lahat ng mga comments binabasa ko, then kung meron akong nakikita na laging nanonood sa akin, laging nagko-comment, sinusulat ko dito sa aking mahiwagang notebook. So, dito tayo, no, may love shout out dito sa kay, medyo mahirap basahin ito, pero tatry natin basahin, no. Kay Kasuaki Hisamatsu. Sorry ha, pero i-correct niyo ako kung mali yung ano. Kasuaki Hisamatsu. Yan. Kay Nida Fabile, no, ng Italy, may love shout out. Kay Alicia Pavilion ng Washington, USA, sabi niya. Ito kakaiba ito. Kay M, hindi ko alam kung paano, double M, tapos N, tapos tatlong M, Tolosa. So, taga Tolosa Leyte siguro to. Kay Norilyn Fronda, may love shout out. Kay Anita Sodela, mega love shoutout din po. Kay Mary Zacarias, mega love shoutout po. Kay Roselyn Official, Roselyn or Roselyn Official. Sa inyong lahat, salamat po, no, sa patuloy na pagtangkilik sa aking YouTube channel, na lagi kayong nagsusupport sa akin, lagi kayong nandiyan dyan, no, sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. So ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito yung patungkol sa napanood ko, no, na upload ni Kuya Jens, no. Batid natin, no, na merong isiniwalat dito si Malo de los Santos na patungkol doon sa reactor na nagiging mukhang pera, no, na nagtampo sa isang sponsor kasi hindi na siya nabigyan ng pera. And in fairness dito sa kay Malo de los Santos, kay Ate Malu, wala siyang pinangalanan, no, na reactor. Pero base doon sa mga comments, no, si Kuya Jens yung pinapatukuyan ng mga commenters dito. So, may sagot dito si Kuya Jens, no. Bakit kaya sumagot si Kuya Jens? Mga sangkay, mga kalingap, panoorin natin itong sagot na ito ni Kuya Jens. So, ginawa ko pang video na ito dahil po ang dami na po lumalabas na issue. Sa tingin ko po ay kailangan po ninyo itong malaman, makita. Pero kailangan nyo po itong malaman. Ito, lalo sa mga nagsasabi po na wala daw po tayong charity. Kailangan nyo po itong malaman, guys. Ito mga kalingap, napanood nyo na po. Kayo na po ang bahalang humusga. Hindi na po tayo kasagot sa mga issue dahil pag sumagot po tayo, mas lalong lalala lang. Mag-iba-iba na yung kwento. So, kayo na po ang humusga, mga kalingap.
So yun mga sangkay, mga kalingap. Maiksi lamang ito no na aking kinuha doon sa ano ni Kuya Jens, kanyang sagot. Pero para sa akin hindi ito sagot, no. Hindi ito sagot dito sa issue na pinupukol dito sa kay Kuya Jens, no. Kapiraso lamang ng aking kinuha, hindi ko na ipinakita yung kanyang yung video clips na kanyang tinutulungan. May mga tinulungan siya kasi napasok dito sa issue na ito, no, kay Kuya Jens, hindi lamang dito sa siya di umano tumatanggap ng pera galing sa sponsor, kundi naipasok dito ni Ate Malu na sinabi na bakit kailangan tumanggap. No, kahit ako napa-question ako doon, bakit kailangan tumanggap ng pera dahil wala naman siyang charity works na ipinapakita. So dito, ito yung sagot niya ni Kuya Jens, no, yung sinabi na wala siyang charity works, ipinakita niya dito. So, gaya ng sabi ko kanina, bakit umalma, bakit pumiyo, bakit sumagot si Kuya Jens, no? Although wala pang pinapangalanan ng mga reactors na Kuya Jens, kundi sa mga commenters lamang. Ngayon, so guilty ba si Kuya Jens, no? Yung tanong dito, guilty ba si Kuya Jens na bakit siya nagpalabas dito ng kanyang mga tinutulungan, ng kanyang mga nag-charity works pala siya? Para sa akin yung dapat na sinagot dito ni Kuya Jens, kasi yung main kasi dito na pinag-uusapan, yung pagtanggap niya ng pera, yung nagalit siya doon sa isang sponsor na hindi na siya nabibigyan ng pera. Pero bakit ito yung kanyang sinagot, no? Ipinakita. Kasi lumalabas na ito yung sagot niya dito sa mga paratang na mga issue sa kanya. Pero bakit yung main, no, concerns or main topic or yung main issue na pinag-usapan dito, yung nagalit siya sa hindi siya nabigyan ng pera, bakit hindi niya sinagot? Bakit ito ang ipinakita niya? Di ba? Sabi niya ayaw na daw niyang sumagot pa kasi baka magsanga-sanga kung ano pa yung mga masabi dito. Para sa akin, mas maganda yung nililinis yung kanyang pangalan. Kasi kung hindi ka guilty, kung wala ka talagang ginagawang hindi maganda, siguro i-defend mo yung sarili mo. hindi rason yung sasabihin na baka kung hindi na siya magsasalita pa kasi baka kung ano-ano pang magsanga-sanga pa. Mas maganda yung once and for all, linawin, no? Kung ikaw nga ba talaga ay tumatanggap ng pera galing sa mga sponsors para siraan, kasi ang lumalabas dito para siraan yung Jomcar, no? Meron din ipinalabas ulit si Ate Malu de Los Santos, no? Na kanyang reaction patungkol dito sa issue na ito sa kay Kuya Jens, no, na sinabi dito ni Ate Malu na meron siyang pinanghahawakang katibayan. Siguro kaya, ipagdugtong natin, i-connect natin, siguro kaya si Kuya Jens hindi sumagot, no, sa main issue kasi alam niya na merong pinanghahawakang ebidensya si Ate Malu. Kasi yun ang sabi ni Ate Malu, na meron siyang pinanghahawakang ebidensya. Kasi hindi siya magsasalita kung wala siyang pinanghahawakang ebidensya. And isa pa, sabi niya, ito'y ilapit na niya, na idulog niya na ito kina Kalinga Prab at saka kay Kuya Val. Sabi ni Ate Malu, si Kuya Val na ang bahala na dumisiplina dito sa kay Kuya Jens, no. Para sa akin kung hindi guilty, no, kung hindi guilty yung isang tao, magsasalita, idedepensa yung kanyang sarili. Pero dapat magsalita si Kuya Jens kung ito nga ba'y may katotohanan. Kasi ito'y makakasira sa kanyang YouTube channel, sa kanyang image, no. Kasi isa si Kuya Jens, no, na maraming mga supporters dito humahanga sa kanya. Kasi nga, no, kanyang almost 400,000 na yung kanyang subscribers kasi nga nakadikit siya dito sa kay Kalinga Prab, no. Isa siya sa mga K-boys. Isa rin dati, no, naging issue dito na natatandaan ko kay Kuya Jens, yung kanyang reaction noon, butit binago niya ng unti-unti. Ang kanyang reaction kasi noon, nung bago-bago pa lang siya, no, na nagre-reaction, pero medyo matagal na ginawa niya yun na halos parang re-upload na ang kanyang ginagawa. Magbibigay siya ng komento, mga siguro 1 to 2 minutes, no, kapiraso lamang. So, isa sa mga requirements kasi dito, no, na dapat hindi hinahabaan, at dapat mahaba rin ang reaction na gagawin mo kung ikaw ay kukuha ng isang clips, no. Nga lang, yun yung naging problema sa kay Kuya Jens, yun yung natatandaan ko,
Then yun nga, ito na naman no, na nagkaroon ng issue patungkol dito na tumatanggap siya ng pera, naglagay galing sa isang sponsor. Isa pa sa napansin ko ngayon dito sa YouTube channel ni Kuya Jens, no, yung isa siya sa masasabi nating takaw na takaw dun sa views. Alam niyo kung bakit ko nasabi ito? Pasensya na Kuya Jens, gusto ko lamang maging diretso. Gusto ko lamang maging prank ang tao. No? Kasi nakikita natin dito sa YouTube channel ni Kuya Jens na kung mag-upload siya 4 na beses sa isang araw. 'Di ba? Wala ka na bang ginagawa sa buhay mo kundi gano'n na lang mag-upload 4 na beses sa isang araw? Dinaig mo pa yung tanghali, umagahan, tanghalian at saka hapunan. 3 beses lang kumakain ng tao. Pero ikaw 4. Minsan yata may live pa. So, isa ito sa mga masasabi natin na gahaman sa views, no? Malaki ang kinikita. Malaki ng kinikita, may palipad pa. Tapos, bihira tayo makakita no, ng pangalan ni Kuya Jens na nagbibigay doon sa landing pads. Isa yan, no? Isa yan. Masasabi ko yan na wala akong nakikitang pangalan doon ni Kuya Jens, no? Or unless, kagaya ng ginagawa ko na dumediretso kay Kuya Val, tapos hindi nililista ni Kuya Val kasi tinatanong ni Kuya Val sa akin, saan natin ito ilalagay, saan natin ito gagawin, saan natin ito gagamitin. Sinasabi ko, bahala ka na dyan, Kuya Val. Baka lang, no, isa rin si Kuya Jens na ganun ang ginagawa. Baka nagbibigay, tapos sinasabi na lang niya, Kuya Val, doon mo na ilagay sa ganito, sa ganyan. Hindi na sa landing pads. Hindi lang tayo sure dyan, no. Pero, yun yung napansin ko na wala akong nakikitang contribution ni Kuya Jens. Kahit si Kuya Val, pagka nag-aano siya ng mga may abuloy, merong mga may sakit, merong may mga ikakasal, wala tayong nakikitang Kuya Jens. So, ibig sabihin, sinasabi ko lamang dito, malaki ang kinikita dito ni Kuya Jens. Dahil siya ay laging nasa top 2, no, na reactor. Ibig sabihin, malaki ang kinikita niya. So, yun lang yung napansin ko din dito, no, na kung mag-upload 4 na beses si Kuya Jens, and isa sa mga nakita ko dito, 4 days ago na meron siyang upload, meron siyang live, no, na pinanood ko, meron siyang sinasabi na yung patungkol sa mga issues, no, patungkol sa issue sa kanila ni Nels, no, sabi niya, kaya siya gumawa ng parang serye, yung ginawa niya, no, na live, parang serye, part 1, part 2, part 3, hanggang ilang part ba yun. Kaya daw niya ginawa yun dahil gusto niya na lumabas yung tao para mayroong pumuta, para mayroong umalma, para mayroong magsalita, para may lumabas. Meron siyang gustong palabasin na tao dito, no? Pero bakit ngayon, no? Kung yun yung gusto mo, na ginawa mong yan sa yung pagla-live na hanggang part 1, part 2, ilang part yon. Ngayon na merong mga lumabas na issue, na merong ito ba yung issue na ito ang pinapalabas mo, Kuya Jens? Correct me if I'm wrong, no? Ito ba yung issue na ito na inilabas ni Ate Malu, yung sinasabi mo dito na meron kang gustong ipalabas, no? Meron kang gustong may magsalita. Sinabi mo yan doon sa live mo. So ngayon na merong lumabas, na merong nagsalita, bakit hindi ka nagsalita? Ba't hindi mo nililinaw? Yan lamang po yung aking dito. No, bakit hindi ka nagsalita? Ba't hindi mo linawin? Kung ito nga bang may katotohanan o wala? Yung issue na ito na kinasasangkutan mo ngayon, no? Para gaya ng sabi ko, once and for all, tapusin natin, no? Magsalita ka. Kasi once na merong inilabas si Ate Malu, no, na ebidensya dito, kasi sabi niya meron siyang pinanghahawakang ebidensya. Well, it's too late siguro, no, na para magsalita ka patungkol dito sa issue na ito. Pero sana sabi ko nga, habang maaga, habang hindi lumalala, mas maganda linawin mo ang lahat ng ito, no, para hindi maging huli ang lahat, no. Para kasi meron din siyang binanggit doon sa kanyang live na ito, no, na meron siyang mga pinapatamaan ng mga viewers, no, mga viewers. Sinasabi niya kaya niya ginawa ang pagla-live na yun na may mga serye kahit bumaba yung kanyang views, no. Dahil nga meron siyang isang taong gustong palabasin dito, merong lumabas. Sabi niya hindi siya for the views, no. Sabi niya kinalimutan niya yung views na malaki niya pag siya ay nagre-reaction. Mababa ang kanyang views nung siya ay
nagla-live patungkol doon. Tingin ko yun yung reason kung bakit bumaba yung views mo, kasi may mga viewers siguro na na-disappoint sa iyo, no? Yung paggawan mo ng mga ganong serye sa iyong live. So ito lang yung aking reaction patungkol dito, no, na sana, no, para sa akin, mas maganda kung magsalita dito si Kuya Kens. Linawin, Kuya Jens. Sorry kung Kens ang aking nasasabi. Kuya Jens, no, kasi magkasing tunog sila eh. Masana linawin ni Kuya Jens ito, no, linawin yung issue na ito. Kasi base doon din sa aking reaction kahapon, sa aking mga nababasa na mga comments, hindi maganda yung aking nababasang comments against dito kay Kuya Jens. May mga nababasa ako na sinasabi nila na yung may mga bulong dito si Kuya Jens na hindi akma, na parang kasinungalingan, na parang hindi katotohanan, walang katotohanan yung kanyang sinasabing mga bulong, no? Yun yung mga nababasa kong mga comments doon. So sana hindi baliwalain ito ni Kuya Jens, itong issue na ito na kanyang kinasasangkutan sa ngayon, para malinis yung kanyang pangalan, no? So muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkailon, subscribe na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mudumang kinaroroon. Paalam na mga sangkay, mga kalingap. Paalam.